Breaking news po mga kababayan, General Pokis nagsalita na po. At ito ay kakaaresto lamang sa kanyang paglapag. Galing po sa kanyang bakasyon. Dito po sa Ninoy International Airport ay talagang sinalubong po ng bata-batalyon na pulis. At ito ay pinosasan po. Pakinggan po natin ang kanyang statement. Magigimbal po kayo sa kanyang sagot dito mga kababayan. Pati si Atty. Topacio sumabog sa galit dito. Ito po. 1 minute. Ito ay panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mga mamamayan. Nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. So kaso na ito. Ano masasabi niyo, sir? 1 minute. Ito ay panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mga mamamayan. Nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. So kaso na ito. Ayan mga kababayan. So matindi po ito. Inciting to sedition. Ito po oh. Inaresto ng mga tauhan ng PNP si retired General Romeo Pokis ngayong araw. Enero 5, 2026. Inaresto si retired General Pokis kaugnay sa kasong inciting to sedition matapos ang kanyang pakikilahok sa mga protesta laban sa katiwalian na ginanap noong November 17 at 18 sa Quezon City. Ayon kay Pokis, isa itong panggigipit, panghaharas at pananakot sa mga mamamayan na nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bansa. Ayan o. Ano sinasabi ng komento? Ako, magugulat kayo dito mga kababayan. Ito po. Ang tindi ng mga komento. Any officers and enlisted placed in the retired list shall be subject to the rules and articles of war and to trial by court martial for any breach thereof. Ayan no. Don't do the talking of the media why you have been arrested. You should question the prosecutor who evaluated the complaints against you and found probable cause, resulting to elevate it to the judge who issued warrant of arrest against you on you and inciting to sedition and inciting to rebellion. Anong hustisya pa meron tayo sa bayang Pilipinas? Naku po. Iba ang nagpapahayag sa nangihikayat. Contention is a choice. Peacemaking is a choice. Akalain mo mas nauna pa makulong ang tao na nagpapahayag ng saloobin kaysa sa mga kawatan. Naku po, totoo yan. Asos, nung nangihikayat ka ng panggugulo, okay lang pero ngayon ikaw naman ang biktima. Naku po. May araw din na mga yan, huwag kayong mag-alala. Kapag sumali laban sa katiwalaan, huhulihin nyo. Pero yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, malaya at nakakangiti lang sa tabi-tabi habang ninanamnam ang mga ninakaw nila. Anong hustisya meron tayo niyan? Totoo pong mahigpit. Totoo po bang higipit nila kasi ayaw nila may kokontra? Halata na puro politika lang ginagawa nila. The whole nation is at your back, sir. Parang martial law. I salute you, Sir General. Martial law. Nako, mga kababayan ko, martial law na daw. Silent martial law. Ito po yung ibang ito po si Topacio pa nagsalita na. Ito si Topacio sumisip. Kayo yung isang abogado dyan, karapatan namin, we are demanding. Balikan. O sa kayo yung isang abogado dyan, karapatan namin yun. Ayan po si Atty. Topacio nagsasalita po. General na yan. Hindi tumutupad sa batas. Ando na.
Nakita nyo naman eh, gusto namin kausapin man lang sandali, hindi kami pinagbigyan. Ayaw na doon sa iba yung dinaan. Sir, what's the next step for this? Ano po ang next step, sir? Okay. And then, Pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kaya yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita-kita po tayo sa krami. Ay laka, mga kababayan ko. Si Attorney Topacio talagang ayan kita nyo po yung picture. Ayan po, isinakay po at kinidnap na naman po siya, mga kababayan ko. Matindi po ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Nako po, mga kababayan ko. Ayan Ayan po si General Pokis, mga kababayan, na inaresto po siya. Ito po. Ito po ang nangyari. Ayan po ang kanyang itsura. Nakaposas po, nakahandcuff po siya, mga kababayan. So, ito yung mga komento. Ito po, ito pala yung sinasabi nila na may makulong na big fish. Ayan, classic. Galing. Ayan. Ito na yung big fish na nakulong, mga kababayan. Ito na yung pangako ni BBM na big fish. Ayan mga komento. Ito pala yung big fish na sinasabi ni BBM. Grabe naman ito yung si BBM. Yung nagpaputok nung bagong taon na kulong. Samantalang yung nagnakaw taon-taon, wala lang. Ang bilis, hahaha. Yung trilyon na nagnakaw, wala. Hanggang ngayon. Advance naman ang date. 5 lang ngayon. Jan 5 lang po talaga ngayon. Kung may evidence, kulong. Kung wala pa, pakawalan. Don't waste your time and people's money ASAP. Be productive. Mas nauna pang hulihin ang mga taong concerned sa bansa dahil sa mga kurakot. Samantalang mga nagnanakaw, yun, nakakapagpasaya. Nandun sa Brazil, nasa Venezuela, nagkakape. Nasa maling administrasyon tayo, konting tiis-tiis pa. Pag nagsalita ka, tuloy kay Kong Kiko Barsaga, suspended ng 60 days. Ito naman, nagpahayag ng saloobin, kulong, wala pang freedom of speech. Pero mga magnanakaw, malayang nakakapagnakaw. Ang hulihin nyo yung mga kurap at magnanakaw sa kaban ng bayan, mga sir. Jan 5 pa lang kita. Nauna pa makulong yung hindi adik at hindi magnanakaw. Pati troll pastor na rin. Ako po, advance ang net 25, advance ang alam nila. 6 na pala ngayon. Wala nang kwentang gobyerno ng Pilipinas. People's power na. Sobra na ang paggigipit ng bangag admin. Daig pa sa martial law, alaka. Lahat ng nagsasabi ng nakatutuhanan, pinapatahimik nila. Swerte ng gobyernong ito, mga taga-Luzon, kadalasan nababayaran at mga walang mga prinsipyo, kundi lang matino sa Luzon. Saan na yung mga big fish? Yun dapat ang ikulong. Ibang klase talaga tong si Bangag, laka. Hinuli, walang kasalanan ang hinuli lang nila mga Duterte allies. Yung mga corrupt, hindi inaresto. Mary C. na uy, halaka, mga kababayan ko. So yan po mga pasabog ngayon, matindi. Halaka, mga kababayan. Nagkamali po ang yung date lang naman ito di i-correct nyo lang. Grabe DDS supporter arestado. Isipin nyo, DDS supporter daw si General Poki, sagsabi lang ng katotohanan, mga kupal talaga mga ito, mga kababayan ko. So, anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa pag-aresto kay General Pokis? Ito na ba ang big fish? Hindi lahat ng salita may malaya. Meron tayong freedom of speech. Pero it's not absolute. Sabi ng batas, ito ang kakahantungan kapag bias ang isang tao. May pinapanigan para sa sariling kapakanan. Deserve, ayan, mga loyalista nga ito. Sana pati mga walang respeto na lumalait at nagmumura sa Pangulo. Ayan, mga loyalista nga ito, mga kababayan. Ayan, mga kababayan ko. Nako, mga loyalista nga nagko-comment. Talagang tuwang-tuwa mga loyalista nga dito. Ayan, matindi, totally atrocious. We were barred from conferring with our client. Sobrang garapal naman. Attorney Ferdinand Topacio. Ayan. Mga kababayan, nagagalit na po si Attorney Topacio dito. Matindi po ito, mga kababayan.
So, kung inabot ka ng bidyong ito, maaaring i-komento mo anong location kayo, anong masasabi nyo sa pag-aresto kay General Pokis na kinasuhan po ng inciting to sedition or rebellion dahil sa kanyang mga pagpapahayag ng panghihikayat sa sandatahang lakas na mag-alsa at bumaliktad ang suporta kay BBM. Hala ka, sabi naman ng iba, bakit? Ito na bang big fish na pinagyayabang ni BBM? Mga kritiko ang pinaparesto. Paano naman ang mga magnanakaw? Nasaan na ang pangako mo, BBM? Na ipapakulong mo sila ng December 15, December 25 hanggang December 31. O ito na pala, General Pokis pala ang sinasabi mo, kabaliktaran ng mga pangako mo. Talagang budol-budol ka. Ayan sabi ng mga komento mga kababayan. Okay po, ito si The Wonders Philippines ang pasabog natin. General Poki sa Kaposas na ang big fish ng 2026. Okay po, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.